Ang mga nakaligtas ay natakot at tumingala sa langit. Isang kakaibang ulap ang papalapit, at ang mas nakakakilabot pa ay, sa loob ng ulap ay may mga makakapal na kidlat. Anumang buhay na nilalang na lumapit ay mapupunit. Walang duda, walang sino man ang makakaligtas sa bagyo. Sino ang mag-aakala na ito pala ang pinakamalupit na katotohanan ng hinaharap na mundo? 300 taon na ang nakalilipas. Isang malaking baha ang lumunod sa mundo. Naiwan na lang ang walang hanggang karagatan at kalat-kalat na isla. At ang arko ng kidlat na hindi nawawala sa kalangitan, ay naging bangungot ng lahat ng nakaligtas. Kaya't kailangan nilang mabuhay sa malupit na kalagayan. Sa kabutihang palad, hindi nagtagal ay lumitaw ang isang lungsod na tinatawag na Agos. Pinamumunuan ito ng isang grupo ng mga tagapagtatag na tinatawag ang kanilang sarili na Titans. Napapalibutan ito ng matitibay na pader na kayang labanan ang mga tsunami at bagyo. At ito ang naging pinakaligtas na kanlungan sa mundong apokaliptiko. Gayunpaman, upang makapasok sa lungsod ng Agos, ang mga residente ng mga nakapalibot na isla ay kailangang magpadala ng kanilang pinakamahuhusay na carista para lumahok sa isang nakamamatay na karera na tinatawag na storm riding. Ang tanging mananalo lamang ang makakatulong sa kanyang isla, na makakuha ng karapatang manirahan sa lungsod, habang ang matatalo ay kailangang isuko ang kanilang isla. At ang mga mamamayan nito ay magiging mga lagalag na nagpapalutang-lutang sa malawak na karagatan. Ngunit sa kabila nito, sabik pa ring nagpaparehistro ang mga residente ng mga isla para sumali sa paligsahan. Dahil ito ang tanging pagkakataon para mabago ng kanilang isla, ang kanilang kapalaran. Gayunpaman, para sa mga residente ng mga isla na nagpupursiging mabuhay, mayroong isang magandang alamat tungkol sa isang misteryosong bayani na nagngangalang Hammerhead, na lumitaw sa isang bagyo at tinamaan ng kidlat. Ngunit hindi siya namatay, sa halip ay nilampasan niya ang bagyo at natuklasan ang isang malawak at masiglang lupain sa kabila. Sinasabi ng alamat na paminsan-minsan ay sumasali rin siya sa mga karera upang ipaglaban ang mga inaipang residente ng isla. Bagaman tinawag si Hammerhead ng mga pinuno na traidor at kriminal, sa mata ng mga residente ng isla, siya ang simbolo ng katapangan at katatagan. Ang ama ni Anna na si Lazara ay isang kilalang storm rider. Sa pinakahihintay na finals, malayo na ang agwat niya sa pangalawa. Inakala ng lahat na mananalo na si Lazara, ngunit hindi inaasahang lumabas siya sa trap at dumiretso sa storm zone. Lumabas na hindi siya sumali para manalo, kundi para tawirin ang bagyo at makita ang mundo sa labas. Sa kasamaang palad, hindi naging maganda ang resulta. Naging abo si Lazara at ang kanyang speedboat sa isang kidlat. Bilang parusa sa rebelyong ito, ang iyong isla ay ipinagbawal sa kompetisyon sa loob ng 15, at ang ibang mga natalong manlalaro ay hindi rin naging mas maayos ang kalagayan. Ang kanilang mga isla ay sapilitang binawi. Ang hukbong sandatahan ng Agos ay walang awang pinalayas ang lahat ng mga nakaligtas sa isla. Isang excavator ang nagsimulang magtrabaho ng walang tigil. Ang mga hinukay na lupa at bato ay dinala sa Agos para tambakan ang dagat, upang palawakin ang lungsod, bagamat sina Ana at ang mga residente sa isla ay hindi pinalayas sa karagatan, ngunit ang kanilang parusa ay mas mabigat kaysa sa inaakala, dahil nangangahulugan ito na ang isla ng Fitch ay nawalan ng pagkakataong makapasok sa lungsod sa loob ng 15. Ang puso ni Ana ay puno ng alaala ng pagkamatay ng kanyang ama. Itinuring niya ang ginawa ng kanyang ama bilang isang akusasyon. Sumumpa si Ana na tutuparin ang huling habilin ng kanyang ama, na linawin ang katotohanan sa likod ng bagyo. Ang kanyang kaibigan mula pagkabata, ang binatilyong si F, ay tahimik na nasa tabi niya, nakikiramay kay Ana. Hindi lang nila alam na ang karera ni Agos ay hindi para pumili ng mga mamamayan, kundi para maghanap ng isang bagay na tinatawag na elemento ng buhay para sa mga nakapalibot na isla. Sinasabing may kakayahan itong baligtarin ang kamatayan at bigyan ng immortalidad ang mga tao. Kaya, tuwing sinasakop ng mga tagapamahala ang isang isla, sila ay galit na naghuhukay. Ang maharlika na namamahala dito ay nagreklamo na masyadong mabagal ang pag-usad, at iminungkahi na direktang magpadala ng mga tropa upang puwersahang sakupin ang lahat ng isla. Ngunit naramdaman ng Baroness na masyadong mapanganib ang paggawa nito. Ang bilang ng mga nakaligtas sa mga isla ay umaabot na sa milyon-milyon. Kapag nagkaroon ng malawakang kaguluhan, ang Agos na iyon ay hindi kayang sutulan ng kaunting puwersa. Ang Panginoon ng lungsod ng Agos ay tumango bilang pagsang-ayon, sa pag-aakalang ang kasalukuyang paraan ng kompetisyon ay nananatiling pinakaligtas. Gayunpaman, upang mapabilis ang pagkuha, nagpasya siyang dagdagan ang bilang ng mga laban na isasagawa. Ang bilang ng mga kalahok bawat taon ay tataas din mula isa bawat isla patungong 2. Matapos kumalat ang balita, agad na nagkagulo ang mga karagatan sa paligid. Upang makuha ang karapatang manirahan sa lungsod, ang mga nakaligtas sa malapit, na ilagay ang lahat ng mapagkukunan sa pag-aayos ng high-speed train.
Kasabay ng pagdami ng mga laban, mas marami ring mga nakaligtas ang ipinatapon. Sa huli, nabuo ang isang malakas na puwersa ng pagtutol. Ngunit ang kanilang pagtutol ay mabilis na nasupil. Sa pamamagitan ng madugong karahasan, mabilis na natalo ang mga rebeldeng. Ang mga lumahok ay brutal ding pinaslang. Bagaman ang Panginoon ay maaari pang umasa sa hukbo upang mapanatili ang sitwasyon, ngunit malinaw niyang nauunawaan. Hindi maaaring magpatuloy ang sitwasyong ito pagkaalis sa palasyo. Mabilis na pumasok ang Panginoon sa isang lihim na silid. Kinuha niya ang susi mula sa technician at sanay na isinalpak ito sa control panel sa kanyang harapan. Naghihintay na lumabas ang sunod-sunod na command code sa screen. Isang barko sa malayumang karagatan ang malayuang na-activate. Sayang at hindi ito tumagal ng ilang segundo, biglang naputol ang remote control function. Agad na nagngit-ngit sa galit ang Panginoon at pinagalitan ng technician dahil hindi pa rin ito makontrol ng malayuan. Pagkatapos, inihagis ng Titan ang kausap mula sa tuktok ng pader. Mukhang ang teknik na ito ay may kinalaman sa kanyang dominanteng plataporma. At sa isla ng Fitch na hindi kalayuan, ang Baroness ay lihim na lumapit kina Ana at Nep. Nagpakilala siya bilang isa sa mga tagapagtatag ng Agos, ngunit labis niyang hinahangaan ang pagrerebelde ni Chana. Nangako ang Baroness na magbibigay ng pinakamahusay na pondo, sa tanging kondisyon na kailangang sumali ng dalawa sa karera. Sa kanyang misteryosong ngiti, tila may malaking interes siya kay Nep. Ang 15 taong pagbabawal sa kompetisyon ay lumipas na. Si Ana at Nep ay lumaki na rin at nakuha na nila ang kwalifikasyon para sumali sa karera gaya ng kanilang ninanais. Dahil sa dagdag na suporta mula sa Baroness, ang kanilang speedboat ang pinakamoderno sa lahat. Dumating na rin ang araw ng karera. Ang track ay isang nakamamatay na Aipo-Aipo. Nakapalibot ito sa batong dagat, at ang mga kalahok ay hindi lamang mga nangungunang kerista mula sa iba't ibang isla, kundi mayroon ding grupo ng mga opisyal na kerista mula sa lungsod ng Agos. Tinatawag silang Storm Guards, at ang kanilang tungkulin ay hindi lamang gawing mas mahirap ang karera, kundi bantayan din ang buong kompetisyon, upang alisin ang sinumang kareristang hindi sumusunod sa mga panuntunan. Sa hudyat ng organizer, mabilis na sumugod ang lahat ng rider patungo sa finish line. Sina Ana at Venep, dahil sa kanilang husay at maayos na pagtutulungan, ay mabilis na nalampasan ang ibang mga kalahok. Ngunit, sa kasamaang palad, nang malapit na sila sa finish line, sabay silang umikot at pinabilis ang kanilang bangka patungo sa Maunas na abot tanaw. Lumabas na nagplano na sila noon pa man na sundan si Chana, upang patuloy na tuklasin ang mundo sa kabila ng bagyo. Agad na humabol ang mga sundalo ng bagyo na inatas ang magbantay. Ang Panginoon naman ay nakatayo sa pader ng kastilyo, malamig na pinagmamasdan ang lahat. Nakita na lang ang isang kidlat na bumagsak mula sa himpapawid. Eksaktong tumama sa barko ni Ana, ngunit hindi inaasahan na dumaan pala ito sa espesyal na modifikasyon. Kaya nitong sumipsip ng kidlat at gawin itong enerhiya para sa pagtakbo. Nang makitang lalong bumibilis ang barko, biglang lumiko ang gwardya. Diretsyong binangga ang barko ni Ana, hindi na inalintana ni Nep ang karera. Diretsyong tumalon sa dagat para magligtas, sayang at nahirapan siyang mahanap si Ana. Ngunit matagal nang huminto ang paghinga nito, nawala na lang ng ganoon si Nep ang kanyang matalik na kaibigan mula pagkabata. Nang magising muli, nakita niya ang sarili sa loob ng isang kuweba. Mabilis na lumapit ang Baroness at kusang ikinwento sa kanya ang isang matagal ng lihim. Pagkatapos ng malaking baha, siya at ang Panginoon ay isang lalaking nagngangalang Siko ang dumating sa islang ito. Nahanap nila ang elemento ng buhay na maaaring magpahaba ng buhay. Upang makamit ang kawalang kamatayan, nilinlang ng Panginoon ang kanyang orihinal na intensyon. Itinayo ang lungsod ng Agos at ginamit ang barkong nagngangalang Titan upang lumikha ng isang enerhiyang kalasag na bumabalot sa buong karagatan. Ikinulong niya ang lahat ng mga residente ng mga isla dito, gawing alipin sila sa loob ng maraming henerasyon, upang sumali sa karera para lamang makahanap ng mas marami pang elemento ng buhay. Hindi matanggap ni Sikeos ang malupit na gawain ng Panginoon. Binalak niyang gumamit ng dahas para makatakas sa pagkakakulong. Hanapin ang Titan ship na iyon para patayin ang Storm Energy Shield. Nakakapanghinayang na ilang beses na niyang sinubukan ngunit pawang kabiguan ang kinahinatnan. Dahil sa pagkadismaya, ipinatapon ni Sikeos ang kanyang sarili sa isla ng Fitch. Naghihintay ng pagkakataon para basagin ang kulungan ng kapalaran. Lubos na nagulat matapos marinig ito dahil ang Sikeos na binanggit ng Baron ay ang kanyang sariling lolo. At ito rin ang dahilan kung bakit ilang beses na lumabas ang Baroness upang tumulong. Umaasa siyang makakatawid si Nep sa gitna ng bagyo, patungo sa labas na mundo para hanapin ang barkong Titan at patayin ang kagamitan. Kapag tuluyan nang nawala ang bagyo, ang mga nakulong na residente ay makakatakas na mula sa pamumuno ng Panginoon. Ang Baroness ay pinilit din si Nep na bumalik agad upang tanggapin ang itinakda ng tadhana. At si Lolo Sikeos, matapos malaman ang pinagdaanan ni Nep, ay bumantong hininga na lamang.
Sinabi sa kanyang apo na ang dahilan kung bakit niya itinago ang lahat ng ito ay para lang protektahan siya mula sa kapahamakan. Ngayon na malinaw na ang lahat, umaasa lang siya na magpatuloy ang kanyang apo sa kanyang hangarin at tulungan ang mga mahihirap na residente ng isla na makawala sa pagkaalipin. Pagkatapos niyang sabihin ang lahat, binigyan ni Skios ang kanyang apo ng isang device. Sinabi niya na ito ang susi para alisin ang bagyo na bumabalot sa dagat. Ang mga mata ng kanyang apo ay naging napakatatag. Sumumpa siya na gagawin niya ito sa lahat ng paraan. Hindi mo lang gustong tulungan si Ana na tuparin ang kanyang huling hiling na manalo sa darating na karera, kundi gusto mo ring puksain ang bagyo na nagkulong sa lahat sa loob ng 300 taon sa susunod na ilang linggo. Sinimulan ng klase ang matinding pagsasanay, at inayos din ng babaeng Baron ang komprehensibong pag-upgrade para sa speedboat. Di nagtagal, naganap na ang huling laban sa ibabaw ng dagat. Sa gitna ng malalaking alon, si Ned ang nag-iisang kinatawan ng huling pag-asa ng isla. Habang natatapos ang countdown ng organizer, sabay-sabay na humarurot ang mga kalahok patungo sa finish line, ngunit malinaw na nakatanggap si Nate ng espesyal na atensyon. Ang karera na kaka-rating lang ay ginulo na agad ng mga Storm Guard. Ngunit hindi siya nabahala dahil simula pa noong nakaraang karera, nakuha na ni Nate ang paraan para kontrolin ang kidlat. Ang nakamamatay na sandata sa mata ng iba ay biglang naging malaking tulong para sa kanya. Sabay-sabay na naghiyawan ang mga manonood sa tuwa, taglay niya ang kapangyarihan ng kidlat. Nang malapit na si Nate sa finish line, hindi inaasahang bumalik ang isang guard sa track. Buwis-buhay itong sumugod kay Nate kasabay ng pagsabog at pagliyab ng apoy. Sabay na nagkapira-piraso ang dalawang speedboat, at sa kabilang banda, galit na hinarap ng Panginoon ang Baroness. Bukod pa rito, nalaman na niyang nagtatago si Skills sa isla. Ilang beses ding binigyang diin ni Feich na ang kriminal na ito ay hinding-hindi makakapagpabagsak sa kanyang pundasyon, at pinayuhan niya ang Baroness na magpakitang gilas ng tama. Kung hindi lang dahil sa kanilang matagal na pagkakaibigan, tiyak na mamamatay siya ng malupit sa gitna ng malawak na karagatan. Gaya ni Nep, hindi lang inaasahan ng Panginoon na si Nep, matapos sumabog sa banggaan, ay hindi pa pala patay ayon sa impormasyong ibinigay ng Baron. Dati ay dumaan ka sa isang lihim na daan, at tahimik na nakapasok sa lungsod ng Agos. Matagal nang naghihintay ang Baroness dito. Ipinakita niya kay Nep ang isang video. Ito ang eksena noong unang panahon, nang sumugod si Skills sa ulap ng kidlat. Hindi inasahan ni Nep, kahit anuman, na ang kanyang lolo pala ang tinutukoy ng mga residente ng isla. Bagaman hindi siya nakalabas sa ulap ng kidlat, ang kanyang matapang na tagumpay ay nagbigay inspirasyon sa bawat isa. Ngayon, ito ang kailangang gawin ni Nep, ang pagmamana ng tungkulin at diwa ng kanyang lolo. Muling tatango sa buwang iyon sa gitna ng masigabong palakpakan. Suot ang hammerhead suit na iniwan ng kanyang lolo, muli siyang lumitaw sa ibabaw ng dagat. Agad na nagpadala ang Panginoon ng mga gwardya upang habulin siya. Sunod-sunod sila sa kanya na parang mga bubuyog, ngunit hindi natinag si Nep. Dahil handang-handa na ang Baroness, lihim siyang naghanda ng isang armada. Sa hudyat ng commander, sunod-sunod na pinakawalan ang mga torpedo. Dahil dito, matagumpay na nakatakas si Nie sa pagtugis sa kanya. Diretso siyang sumuong sa lugar na nababalot ng kidlat at maitim na ulap. Ang kidlat dito ay 10 beses na mas matindi kaysa sa labas. Naalala ni Nie ang mga itinuro ng kanyang lolo. Ang kailangan mong gawin ay hindi labanan ng kidlat, kundi yakapin ito. Hayaan mong maging lakas mo ang mga kidlat na ito. Nalusutan ni Nie ang mga kulog at kidlat, at sa wakas ay nakalabas na siya sa bagyo. Nasa loob ng 300 taon ay walang sino man ang nakalagpas. Agad na nanambalik ang katahimikan sa dagat. Napansin ni Nep ang barkong Titan, na patuloy na nagbibigay ng enerhiya sa bagyo. Dahan-dahan at determinado siyang pumasok sa loob ng barko. Pagdating sa control panel, inilabas ni Nep ang susi na ibinigay sa kanya ng kanyang lolo. Kasabay ng pagpatay sa reactor, hamupa ang bagyong bumabalot sa dagat ng Darlen. Sabay-sabay na tumingala ang mga residente sa langit, gulat at masayang pinanood ang mga maitim na ulap na bumabalot sa kanila, na unti-unting naglalaho matapos ang 300 taon. Napagtanto ng Panginoon na tapos na ang lahat. Sa wakas, tumalon siya mula sa pader ng lungsod, ang sandali ng kalayaan. Si Ana na nakasuot ng pulang damit ay naghihintay sa pagbabalik ng bayani. Hindi inakala ni Ned na gagamitin ng Baroness ang natitirang life prime para buhayin si Ana. Sa dulo ng kwento, ang mga nakaligtas ay naglayag palayo, mula sa Agos patungo sa hindi pa natutuklasang karagatan. Nagsimula ang isang bagong panahon ng paglalayag. Ito ang buong nilalaman ng bagong pelikulang inilabas, na Storm Rider, isang kwento tungkol sa Hammerhead. Ang pelikula ay may setting na medyo katulad ng Alamat ng Water, World 1995. Kung napanood nyo na, mag-iwan ng komento para pag-usapan natin. Salamat sa inyong panonood. Paalam at hanggang sa muli.